mula sa FCV Pilipinas at KBFM Net Radio. Narito na ang ating balitaan at kumustahan. Archie Jimenez and Freddy Velez. Kulog at kidlat, ang boses ng bayan at ng mamamayan. Tagapaghatid ng kapaki-pakinabang na balita. Walang pinaniwalaan, kundi ang katotohanan lamang. Okay, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning sa aming mga viewers dyan sa Malaysia, Japan, Saudi Arabia, Switzerland, o dyan sa Tampere, Finland, oy, hey, wahuman, Tampere, Finland. At sa lahat, of course, ng aming taga-subaybay, saan mang dako ng daigdig, magandang umaga. Ingat po at huwag po tayo magsasawang magdasal para sa pagbabalik ng tunay na kapayapaan sa buong mundo, lalo na sa kapayapaan sa Middle East. Okay, kasama ko of course ang aking katropang Kulog. Good morning! Yes, good morning kasamang Kidlat at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Medyo na-delayed kami ng konti, dahil medyo namamasyal yung aming mga boses kanina. Kaya buti na lang natagpuan namin. Nasa Mega Mall pala. Alright. Yan po mga kaibigan, mga kababayan. Sabado day. Sabado na naman. Araw na naman ang ating pagtatalakayan sa mga makatutuwa ng mga pagtalakay, makabuluhan at kapaki-pakinabang ng mga paghatid ng mga impormasyon at mga balita patungkol po sa ating maiinit na issue dito po sa ating bansa. Maaari po kayong makisali, no? Nangyari po lamang inilagay ko na po yung aming link sa ating pong paanyaya. Maaari po kayong makisali sa aming sasagawang talakayan at kung gusto nyo live, pwede kayong pumasok dito ng live para madinig naman namin ang inyong mga opinion at ang inyong mga komento. Okay? At sa punto po yan, at tayo po ay babati muna sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Diba? Baka mamaya sabihin nyo, hindi na namin kayo binabati. Pero general po yan sa lahat, no? Sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito, happy birthday. At mula Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa buong mundo, narito na ang palatuntunang Kulog at Kidlat. Good morning, paring Kidlat. Okay, Freddy Velez po, mga kabigan. Tila nabunutan na ng ilang tinik sa lalamunan ang mga residente sa Ubando, Bulacan. Hoy! Nalubhang naapektuhan sa usok mula sa nasunog na landfill sa Navotas dahil fair to good na daw. Yan. Ang sabi, ang air quality, sabi sa NCR ay bumaba na rin ang particular matter sa Bulacan. Ayon yan sa DNR, yan ay nakapost kahapon sa official Facebook page ni Mayor Ding Baleda ng Ubando, Bulacan. Yan. Subalit, sinabi naman ni Mayor Baleda na hindi pa rin ito ibig sabihin na tuluyan ng maayos ang sitwasyon. Pero anya, malinaw na may epekto ang isinasagawang soil covering sa pagbawas ng usok mula sa landfill. Batay sa ibinahaging bagong updates ni Mayor Valeda sa kanyang official Facebook page para sa kaalaman ng kanyang nasasakupan
patuloy daw ang kanilang sama-samang pagkilos at koordinasyon sa mga opisyales ng Navotas at mga kinaukulang ahensya upang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng bawat residente. Ibinahagi niyang hakbang na isinasagawa nila sa gitna ng patuloy na epekto ng sunog sa landfill ng Navotas na ayon sa kanya ay unti-unti nang nababawasan ang usok sa paligid. Patuloy ang sama-samang pagkilos ng mga Ubandeños at koordinasyon sa mga opisyalis ng Navotas at mga kinaukulang ahensya upang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng bawat residente sa kanilang munisipalidad. Ibinahagi din ni Mayor Ding Valeda sa pamamagitan ng kanyang official Facebook na ang mga bagong updates sa mga hakbang na isinasagawa nila sa gitna ng patuloy na epekto ng sunog ng landfill. Anya, ayon sa DNR, nasa fair to good na ang air quality sa NCR at bumababa na rin nga ang particulate matter sa Bulacan. Yan. Ayon kay Valeda, may malinaw na target ang operasyon sa pag-apuna ng sunog. Sa ngayon, nasa higit 25% na ang naapula sa pamamagitan ng soil covering at target na maapula ang natitirang 75% sa loob daw ng 8 araw kung magiging maayos ang operasyon. Mas organisado umano ang mas pinalakas ang operasyon sa landfill site na hinati sa 10 sectors ang lugar upang mapabilis ang trabaho habang tuloy-tuloy ang dating ng panambak na lupa sa tulong ng mga delikadong mga barge. Patuloy ang mga konkretong hakbang upang mapahina ang apoy, kabilang dito ang paggamit ng limestone powder sa soil covering sa bagong compaction method upang mabawasan ang oxygen na nagpapalakas sa sulog. Sa tulong ng DOH, Red Cross at Ubando, LGU, tuloy-tuloy ang medical missions, blood testing, pamamahagi ng hygiene kits, face mask, vitamins, gamot para sa ubo at hika, at libreng konsultasyon. Kaya napalakas ang serbisyong pangkalusugan sa mga apektadong residente. Dagdag pa ni Mayor Valeda, bukas ang kanilang mga serbisyong medikal sa bawat Ubandeñong nangangailangan. Libre ang agarang gamutan sa Navotas naman hospital para sa naapektuhan sa mga usok. Anya, mahigpit nilang pinaglalaban ang kapakanan ng Ubando sa kamakailang technical conference kasama kung saan ang DNR, LGU Navotas at ang Regis Romero's Old Phil-Eco. Yan ang may-ari ng Phil-Eco, si Dr. Regis Romero II. At iba pang stakeholders, malinaw nilang iginiit na hindi dapat mapabayaan ang insidenteng ito at kailangang managot ang mga responsable. Kasamang Hulog, ano ang masasabi mo dito? Ha? Alam mo, kasamang kidlat, dyan sa bagay na yan, yung landfill kasi talagang delikado yan. Lalo na sa panahon na ito na sobra init. Siyempre, matutuyo yan. Ang mga basura kasi, alam mo na naman, may mga chemicals yan. Yan, totoo yan. Lalo na yung mga plastic, di ba? Napakabilis niyan para kumalat ang apoy niyan. Napakalaki talaga ng pinsalang magagawa niyan pagka ang landfill ay nag-umpisang umusok. No? Bukod sa apoy na delikado din po kasi ang mga usok niyan. Napakaitim ng usok niyan, napakabaho niyan, dahil sari-sari po yung mga nakatambak diyan, lalo na yung mga plastic gulong, no? Na talaga po pagka nasunog, nakakasulasok ang amoy niyan. Kaya yan, delikado yan, lalo na sa may mga sakit na mga emphysema, yung mga merong sakit na
ano ba tawag dito sa hinihingal? Mihika. Yan, Ika, oo. oo. Oh, delikado yan. Mas madali pong masuffocate yung lalo na yung mga sanggol, no, yung mga bata. Kaya Yes, tama lang po oo. yun na dapat talaga asikasuhin mabuti yan at hindi po biro ang idinudulot na perwisyo ng landfill na yan. Oo, At, napabayaan kasi to ng ng may ng nagpapatakbo ng Phil Eco. Napabayaan Yes. kasi dapat yan kasi may mga pasingawan yan eh. May pasingawan, Ah. hindi pwedeng maipon yung kasi nagkakaroon ng combustion yan eh. Hindi maipon. Oo. Kasi walang nakitang pasingawan doon eh. Talagang napabayaan. Nung matapos ang kontrata noong 2025, noong nakarang taon, may pinabayaan na nila. Malaking kapabayaan. Kaya dapat managot talaga kung yung nagpapatakbo ng diyan sa nagma-manage yan sa landfill na yan. At hindi lamang dapat yung mga nagmamanage ng landfill ang siyang dapat na busisiin dyan. Maging yung mga taga nasa City Hall o munisipyo niyan, dapat yan, sinusupervise nila yan. Diba? Oo, correct yan. Oo. In-inspection yan. Oo, katulad niyan na nag-expired na pala yung yung kontrata. Supposed to be, dapat nilang alamin kung ano ang mga pangangailangan dun sa lugar na yon para mapanatili ang seguridad, no? Maiayos ang kapasidad ng landfill na yan kung dapat pa bang ipagpatuloy o hindi. Diba? Dapat nag-inspection sila. Dapat inaalam nila yung mga bagay na yun dahil trabaho nila yun. Bahagi ng trabaho nila yun. Kaso, sabi nga, pagka nadudulas ka, may nagpapadulas. Diba? Isipin mo yun eh. Dapat dapat na din nila yon, pinalo up nila nung matapos na ang kontrata. Talagang dapat tinignan nila. Yun. Ano bang nangyari? Tapos na pala ang kontrata, tignan nga natin. Yung dapat kasi bago iniwanan din talaga ng namamahala doon, inayos talaga nilang mabuti. Ito turnover naman yan eh. Dapat may turnover na nagaganap dyan. No? Yun, dapat. May mga kulang ba dyan na itong turnover nyo? Mukhang may problema pa dyan dapat makipagtulungan kayo sa amin kahit natapos na ang kontrata nyo. Itong mga pagkukulang nyo. Di ba? Dapat ganun. Hindi eh. Tapos ang kontrata, tapos. Ngayon magka-problema, maninisi. Di ba? Kumbaga, ang dami na yung mga nakasuot ng bayong. Kung sa bago. Isipin mo, napakalawak ng landfill na ito, pare. Isipin mo, yan eh. 40 o 41 hectares yata yan. Yan sa lugar, sa Tansa, na Botas. Napakalawak, di ba? Yun, at nag-accommodate daw ito noong nakakapag-accommodate ng hanggang 3,000 tonelada na mga basura mula sa municipal solid waste mula sa iba't ibang lugar ng Metro Manila. Isipin mo yun, no? Sa una-unahang sanitary landfill Bay Area yan. Sa Pilipinas, 2006 yan. Inumpisahan. Kaya yan, 2006 nung Phil Eco. Di nag-expire nga nung 2025, last year. So, ibig sabihin 20 years, no? 19 years. 20 years pare. 19 years. Kasi 2006 ba? 2016. 2006. 2006, di 19 years. Kung 2025 nag-expired. Di ba? So, ibig sabihin, talagang punong-puno yan. Madami yan. Napakadami talaga. Kaya nang sumabog, yan. Nung magkasunog, siyempre, magpuputukan yan.
Dahil sa dami ng mga nasa ilalim niyan, iba't Oo. ibang klase ng basura yan, no? Totoo yun, Oo. oo. Ay, ang plastic, iba't ibang klaseng plastic din ang nandyan, di ba? Oo. Yung mga tubo na panggripo, mababaho din yan pagka Oo. nasusunog. Yung mga gulong, ha? Pagka Oo. nasunog yan, napakabaho din yan. Ha? At tapos yung mga plastic, lalo na yung mga politikong plastic, mabaho yun. Ay, na. Di ba? Ang dami niyan. Totoo yun. Grabe talaga. Pero talaga no, isipin mo nakarating hanggang sa ibang bansa yung problema na yan. Kaya kahapon dumating ang mga technical experts mula sa Japan International Corporation Agency. Yan, batay naman sa kanilang assessment, paring Gulog, kahapon, kinumpirma nilang epektibo naman daw ang mga kasalukuyang hakbang tulad ng soil covering, compaction, at cooling ng waste mass upang mapigil ang natitirang apoy sa ilalim. Yan. Just imagine 75% pa. Oo, 75% pa ang kailangang matanggal. Yun daw, sa loob daw ng 8 araw, matatanggal na yan. Sana nga, at tuloy-tuloy na yan. Dahil gumanda-ganda naman daw ang hangin ngayon eh. Isipin mo, kasamang kidlat, 25% pa lang. Ang nabibigyan nila ng kalutasan. Ang kanila pang sasagupain, 75%. Gaano pa kalaki yun? Napakalaki pa. Sasabihin nila within 8 days. No? 8 days, masasawata na, mapapatigil na nila yan. Pero ang tanong, bakit ngayon lang kayo kumilos? Kung hindi pa yan nagkasunog, hindi pa ninyo malalaan yung mga problema na dapat ninyong asikasuhin. Di ba? Yes. Dapat yan kasi, alam nyo na naman delikado yan eh. Alam nyo yan delikado. Di ba? Dito nga sa Pulilan, may landfill din dito eh. No? Kaibigan natin yung yung may-ari o nagmamanage nito. Kumusta ang landfill diyan? Siyempre, kahit na anong tambak ang gawin mo, pagka ang basura na nabasa, mangangamoy at mangangamoy yan kahit natakpan mo ng lupa. Dahil yan, ang lupa kasi pagka nabasa, sumisingaw doon ang baho, ang amoy. Di ba? Hindi maiiwasan yan. Pero, well managed yung landfill dito. Kasi walang ganyang problema na nagkaroon ng pagkakasunog. Di ba? Kaya dapat talaga well managed yan. Saka dapat lagi-lagi basa yan, binabasa. Para wag sumiklab ang apoy. Hindi siyempre, pagka sabi nga, nakinabang na, di okay lang habang nakikinabang, di ba? Yun ang mahirap eh. Pagkatapos ngayon, nang magkaroon ng mga problema, saka sila kikilos. Sasabihin niya, para silang lumalabas ng mga bida ngayon dahil ginagawa nila ng pamamaraan. Bakit yung mga technician na kinuha nyo ngayon? Dapat naman nyo pat kinuha yan. Para nang sa ganon, na-supervise nila, nalaman nila na ito ang mga pangangailangan para hindi yan masunog. Hindi yan makaperwisyo. Hindi, ngayon. Saka pa lang ninyo gagawa ng solusyon, nakapamerwisyo na, di ba? Ganun yun eh. Yun ang mahirap sa atin. Hanggat wala pang perwisyong ginagawa at tumatanggap naman, okay lang. Di ba? Talaga naman. Di ba? Ganun naman talaga nangyayari. Sabagay, talagang ganun, ganun talaga. Kung kailan yun talagang marami nang nagkasakit, binamatay na,
Saka pa lang Ah, sila kilos. ganun Ayun, yun. dahil Yan ang mga grabe problema. talaga. Oo, yan ang problema sa ating mga politiko, sa mga nanunungkulan, ano. Hihintayin muna nila na merong mga mahihirapan bago sila kumilos. Para nang sa ganun, paglabas nila, bida sila para silang si Superman, Batman, no? Ganon. Mga tagapagtanggol, na mga mahihirap. Hindi katulad kasamang kidlat, no? Hindi katulad ng ating Pangulong BBM na talagang ang lahat ng kanyang mga ginagawang mga proyekto ngayon ay yung hindi lang sa pangkasalukuyan, ang hinaharap pa talaga. Di ba? Mga ginagawang mga Ayan. Ayan. Mga may nagsasalita dyan. Oo. Bumabati si Angelo Redaha ng Mabolo. Good morning daw sa ating dalawa. Okay, sige. Good morning. Di ba? Kung napapansin mo, kasamang kidlat, ang ating Pangulo, ang kanyang mga proyektong isinasagawa, no, para sa panghinaharap, kung ano yung mga pangangailangan na para sa panghinaharap, yun ang kanyang mga isinasagawa. Di ba? Kumbaga, may mga paghahanda na kaagad para sa kung ano man ang mga problemang dumating, matutugunan kaagad. Di ba? Katulad nga yan, kasama nga kidlat. Itong mabalik tayo dito sa ating mga kababayan, kapatid, na mga chuper, ang mga transport groups, no? Patuloy pa rin sila sa nilang mga ginagawang mga pagkilos protesta. At laging isinisigaw ibaba ang presyo ng presyo ng langis, ng crudo. Okay, yan. Maganda. Tutuloy natin yan. Mamaya, katropang kulog, tuloy natin yan. Bago tayo magpatuloy ay siyempre, bigyan mo na ating daan itong ating patalastas ng ating mga kamag-anak. Okay, ladies and gentlemen, Malolos has a new head sa spot, Huwag niyong kakalimutan, welcome po sa Chara Filipino Italian Cuisine, where great food, crafted cocktails, and good music come together. Dine with us by day, dine with us by night, from affordable plates to signature drinks and DJ nights. This is your new go-to spot in the city of Malolos at Vista Mall, ground level 1. Sabor curated cuisine from 4 p.m. to 9 p.m. Tara na, tara na. And of course, yan naman sa Tampere, Finland. Oy, mga kaibigan naming mga Pilipino dyan, mga kamag-anak at kaibigan, malapit na ang grand opening dyan sa May 3 na po, mga kaibigan. Something big is coming for food lovers missing the taste of home or curious to try something new. E&G Asian Grocery is opening soon. Grand opening soon on May 3, 2026. Bringing authentic flavors from Asia and international cuisines right in Tampere, Finland. Asian noodles, rice and spices, authentic sauces and seasonings, frozen seafoods and specialty foods, Asian snacks and drinks that you cannot find in regular supermarket. E&G Grocery, grand opening, May 3, 2026. Kita-kita po tayo, mga kababayan at kaibigan. Ang mahalagang patalastas na po na yan ay hatid sa inyo ng FCB Pilipinas at DZAN KBFM Net Radio. Ang oras natin, mga kaibigan, sa buong kapuluan ganap na 32 minutos
makalipas ang ikasampu ng umaga. Okay, banatan mo, katropang kulog, ang ating mga drivers na pasaway. Ah, matatawa lang ako dyan sa mga ano na yan eh. Isipin mo kasama ang kidlat, mga kaibigan, mga kababayan. Halos makita mo kung magsipag-drama, akala mo kaawa-awa. Diba? Yung mga ginagawa nilang mga kadramahan na yan, no, sa totoo lang, hindi na dapat kumita yan eh. Dahil, kung iisipin lang naman itong mga taong ito, kung talaga may mga pag-iisip, hindi lang naman sila ang dapat mabuhay. Di ba? Hindi lang sila ang dapat mabuhay. May mga mamamayan, may mga pasahero silang naghihirap din. Mas malaki ang paghihirap na dinaranas ng mga pasahero kaysa sa kanilang mga driver. Di ba? Dahil silang mga driver, yung kanilang mga ipinapasadang mga sasakyan, kung walang mga pasahero, wala din naman kayong silbi. Oo, diba? totoo yan. Diba, saan kayo kukuha ng inyong ipakakain sa inyong mga pamilya kung wala itong mga pasaherong ito? Diba? Hindi nyo na inisip itong mga pasahero na saan ninyong pinagkukunan, naging dahilan para may makain ng pamilya nyo, para makapag-aral ang mga anak nyo dahil dito sa mga pasahero na inyong gustong pahirapan, na nangihingi pa kayo, ang tibay ng mga sikmura nyo, isipin nyo 10 piso, gusto nyo itaas, sa pasahe, ibig sabihin gagawin yung 23, ang pasahe, ang kakapal ng mukha nyo. Yun talaga pwedeng sabihin ni Senyor. Bakit? Paano naman kaming mga pasahero nyo? Saan kami kukuha ng 23 pesos o dagdag 10 piso sa hinihingi ninyong pamasahe? Hindi pa ba kayo nasisiyahan sa mga ginagawa ng ating pamahalaan kung paano ko yung binibigyan ng importansya? Di ba? Patuloy kayo sa paghahanap na dapat ibaba. Patuloy naman ang gobyerno natin sa paghahanap ng pamamaraan. Kung paano may ibababa ang presyo ng langis. Di ba? Lahat ng bansa sa Asia ay hiningian na ng tulong ng ating Pangulo para nang sa ganun makapaghatid sila sa atin ng mga pangangailangan nating mga Correct. Diba? At yan naman ay nakikipagtulungan naman ang lahat ng hinihingian ng tulong ng ating Pangulo. At yan, nakita ng marami na ang ating Pangulo talagang dinidinig ang kanyang mga panawagan dahil may respeto ang mga opisyalis, ang matataas na opisyalis ng iba't ibang bansa sa Asia dahil nga iba ang ating Pangulo. Karespeto, hindi katulad na wala kang respeto. Yes. Isipin nyo, bukod sa 5,000 na ipinamamahagi ng ating gobyerno para mabigyan ng kahit papano mabigyan kayo ng kaluagan, mabigyan ng kalutasan ang inyong mga pinoproblema. Bukod sa 5,000, may subsidiya pa kayo sa mga gas stations. Di ba? Di ba merong bawas kayo sa mga gas stations pagka kayo nagpapakarga ng inyong mga crudo. Di ba? May discounted pa. Ngayon, ang DSWD, nakikipag-ano na rin. Meron silang pagkain di gulong. Yung ba tamang termino nun? Para pakainin kayong mga driver. Di ba?
Hindi nila Sobra-sobra. nararamdaman yun eh. Hindi nila nalasahan. Talaga, totoo yan. Hindi, Hindi kasama nalasahan. Freddy. Hindi tamang gamitin sa kanila yung hindi nila nalalasahan yung termino na yan. Oo. Hindi dapat ganun ba? gamitin sa kanila yan. Ang dapat Ano? sa kanila, wala talaga silang panlasa. Diba? Gano'n, no, Wala talaga talaga. panlasa. Dahil kung may panlasa yan, Nalasahan. hindi sila dapat maging pabigat. Hindi sila Yes, dapat oo. maging dahilan pa para ang ating gobyerno ay mahirapan. Di ba? Isipin po ninyo, ilang libo, daang libo kayong mga drivers. Ha? Hindi lamang ng jeepney, isipin po, may bus pa dyan, may tricycle Oo. pa, may SUV pa, may taxi driver pa, may motor rider pa. O, di ba? Ang dami ninyo na yan para bigyan ng tigli 5,000 piso bawat Oo. isa. Ha? Gaano kalaking halaga ng pinakawala ng ating gobyerno para lamang mabigyan kayo ng kaluwagan ng tulong para sa problema ninyong yan. Gaano? Ilang bilyon yan? Ang lumabas na yan para lang masuportahan ang inyong mga pangangailangan. Driver pa lang. Oo, driver pa lang yan, ha? Driver pa lang. Oo. Samantalang sa mga mamamayan, pinipilit ng ating administrasyon, ng ating Pangulong BBM, na yung mga pangunahing bilihin naman, maipababa ang mga presyo. Yes, oo. Yun lang ang tulong na maibibigay ng ating Pangulo sa mamamayan. Ang lahat ng kaluagan ibinigay dito sa mga tarantadong mga drivers na to. Di ba? Pagkatapos na patuloy pa rin kayo sa inyong mga ginagawang mga pagkilos, protesta at ang inyong mga isinisigaw. Walang kabuluhan. Walang kabuluhan dahil Correct. Oo. nakikita ng mamamayan na ang inyong minamahal ay walang iba kundi ang sarili nyo lang. Di ba? Correct. Sarili Oo. nyo lang. Correct. Kasi mo, sa susunod na linggo, bababa na naman ang presyo ng gasolina at diesel, di ba? Ngayon, ang masakit kasi dito kasamang kidlat, sa bawat pagbaba ng presyo ng langis, patuloy pa rin sila sa kanilang mga pagtawag, sa kanilang mga panawagan na gawing 50 pesos. Ang bawat litro. Ibalik daw doon. Alam po naman ninyo, hindi problema. Hindi ginawa ng gobyerno ang problema yan Meron gumawa ng problema yan. Kaya naman, ang ginawa ng ating gobyerno, humanap ng mga pamamaraan kung papaano matutugunan ang inyong mga karaingan. Pero ano ang ginagawa nyo? Abusado. Diba? Inaabuso ninyo ang kabaitan ng ating Pangulo. Como nakikita niyo yung pangiti-ngiti lang ang ating Pangulo. Como hindi katulad ng inyong naging inidulo noon, no? Katakot-takot na mura na abutin niyo kung sa kanya nangyari yan. Di ba? Hindi ko makakalimutan nung sinabi niya, mahirap kayo? Putang ina nyo. Mamatay kayo. Di ba? Di ba? Talaga naman, no? Bangki Swarma. Good morning, Bangki Swarma ng Malaysia. Good morning. Di Talaga ba? naman, Ganun talaga ang nangyayari. Ngayon, dito sa administrasyon na to, may narinig ba kayong pagmumura sa inyo? Wala. Ang mga mahihirap ba minura? Hindi. Hindi, oo. Ang ginagawa ngayon ng kasalukuyang administrasyon,
hinahanapan ng solusyon ang mga Yes, problemang dumarating sa yes, ating bansa. yes. Ang nagpapahirap sa mamamayan, ginagawa niya ng paraan, hinahanapan niya ng solusyon para yung paghihirap ng mamamayan ay kanyang matugunan bilang pinakaama ng ating bansa. Yun ang ginagawa ng ating Pangulo na hindi nakikita ng ilan. Oh, Ha? Yung mga yung mga nasa kabilang bangka, di ba? Ganun yun. yes, talagang Dapat, ganon. dapat talaga matuto naman kayong lumasa. Sabi nga ni Pare Yes, oo. dapat matuto kayong lumasa. Matuto po kayong tumingin ng totoong tingin. Yes, Dapat oo. matuto kayong magkaroon ng damdamin, makiramdam kayo, ano ba talaga ang totoong nangyayari sa ating bansa? Tama ba itong mga ginagawa namin na patuloy kami nagpo-protesta sa kabila ng mga ginagawa ng ating pamahalaan na paghahanap ng mga solusyon sa mga problemang dumarating sa ating bansa. Dapat ganun. Yes, hindi na dapat yon. Maraming problema na kasi marami ng problema ang bansa tapos sumisingit pa talaga sila para bang pinipigilan nilang makalabas yung mga dapat na pag-usapan ba para silang naging hadlang talaga. Totoo 'yan. Di ba? Katulad nito, yung dating House Speaker Romualdez, hindi daw papayag na babagsak na mag-isa. Anong ibig sabihin nito? Di ba? Yeah. Sabi niya, parang nagbabanta na nga ito, di ba? Sa kanyang naging pahayag. Ayon kay dating Speaker at later Representative Martin Romualdez na hindi siya papayag na maging isang fall guy para makatakas sa pananagutan ang mga tao na totoong sangkot sa korupsyon. Handa umano niyang ilabas ang kanyang sworn affidavit at supporting documents para makita ng publiko na hindi rin siya payag na maging scapegoat ng iba pang mga accountable sa korupsyon. Ito ay tungkol sa katropang gulog sa flood control, anomalya sa flood control project. Yun, sa korupsyon upang palabasin na sila ay malinis daw. Nako, ang politika talaga, katropang gulog sa Pilipinas ay parang naging isang natandaan ba yung awit ni Jerome Sala? Parang yung pinasikat ng araw na tatandaan mo ba yun? Yung bang kung minsan ang takbo ng buhay mo pagdurusa nito'y walang hanggan. Wag kang manimdim, ang buhay ay yan. Gulong ng palad. Gulong ng palad. Di ba? Ganun. Ito nang kasamang kidlat niya. Kung minsan ang takbo ng buhay mo, pagdurusa nito'y walang hanggan. Ang manindim ang buhay ay kulog at kidlat. Kulog at kidlat. Kaya sabi nga ang may kapal marunong tumingin sa taong naghirap at nasawi. Bawat araw ay mayroong baha. Baha sa umaga, baha sa gabi. Ganun na nangyari. Sa halip na yung flood control project ay makatulong sa bawat mamamayan, ay nako naman, tignan mo anong ginawa nila. Kaya sa ngayon, parang gulong talaga ang kanilang buhay ngayon. Matagal silang nasa itaas, pero ngayon, napailalim naman sila dahil sinusubok sila ng matinding unos. Umaalingaw-ngaw ang kanilang mga pangalan sa mga umano'y irregularidad sa mga proyekto ng flood control project. Di ba? Ganyan ang nangyari ngayon. Higot muna ako. Yung ko, hindi na kape. Nilagang dahon na. Nilagang dahon ng?
dahon Good. ng gusabano, dahon ng avocado, saka lagundi, 3 dahon. No. Bakit? Para saan daw yan? Para saan? Pampalakas ng ano tawag dito? Pampalakas ng doon? stamina. Pampalakas doon? Ha? Oo. Lalakas ang stamina mo. Okay yan dati, nung nasa Grand Royal pa ako, totoo yan, Katropang Bulugan, nung nasa Grand Royal pa ako, dahil marami akong tanim doon, pitas na ako ng pitas, talagang marami ako, naglalaga ako ng ganyan, yung guyabano, yun, may ano pa ng atis, ganyan, kung ano-ano yung pinaghalo-halo kong mga dahon, na mga halaman dahon ng mga namumungang puno. Talagang masarap kapag pinaghalo-halo mo. Talagang nakakatulong. Correct yan, dapat yan. Dito sa akin nalalagyan, wala ako ngayong mga ganyan Kailangan kasi yung immune system mo, lalakas dito. Kaya, yan na nga, hindi na ako nagkakape. Yun na ang inano namin ni Mare mo. Yung dahon-dahon. Balik tayo. Doon sa pinag-uusapan natin, ito kasi, si dating Speaker Romualdez kasi, Marigoy, ito ibang para bang pati nga yung dapat daw yung ehekutibo ang sisihin. Paano sisisihin ang ehekutibo dito? Bagay, wala siyang binigay na pangalan. Pero kaya lang, siyempre, pag sinabing ehekutibo, di ba, ang Pangulong Marcos yun. Ganun na ba ang lagay? Alam mo. Magkamag-anak to magpinsang buo to Kung uugatin kasi natin kasama nga kidlat ang lahat. Wag naman sana mangyari dahil ang dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Ay isa sa nagpahamak di umano na dating Marcos Sr. ay tatay ni dating House Speaker Romualdez. Yun ang bali-balita kaya nga bago pa man pumutok itong itong issue na ito, may nagsabi na kaya ang mangyari ay yung tinatawag sa kasabihan na history repeats itself. Baka itong si dating House Speaker ay ganun din ang maging papel nito sa buhay ng kasalukuyan nating Pangulo. Wag naman sana. Kasi simple lang yan Simple lang yan. Kung ang tao'y matino, ang taong matino, kailanman at matalino, kailanman hindi niya ilalagay ang kanyang sarili sa isang bagay na alam niyang ikapapahamak niya. Ngayon, yung pagbubulgar nitong mga anomalya na ito, ng flood control project na yan, yung mga ghost projects na yan, pilit nilang isinasama ang ating Pangulo dyan. At pilit na gusto nilang palabasin ang talagang mastermind ay ang Pangulo. Ganun nga. Yan ang gusto nilang palabasin diba? Kaya nga yun din ang sinasaka ni Vice President Sara Duterte na bakit hindi imbestigahan ang Malacanang
No? Shout out kay Maulino Jr. Hi, good morning, good morning. Maulino, paring Loloy, good morning. Okay. Ah. Hmm. Yun ang nakakalungkot, no? Yes, Pero kung pag-aaralan po nating mabuti, hindi ako naniniwala na ang Pangulo sasabihin niya, ibubulgar niya yung mga ganyang klaseng anomalya pagkatapos Hindi ako naniniwalang kasangkot siya dyan. Oo, pagkatapos ako pala sa bandang huli ang igigisa o lilitsunin. Di ba? Napaka walang utak naman ng Pangulo kung gano'n. Di ba? Yan ang masasabi natin. Napaka walang utak ng Pangulo kung gano'n ang mangyayari. Cover up? Hindi mangyayari yung cover up na yan. Kasi marami tayong resources. Sa ngayon na po pwedeng maglantad kung talagang may ginagawa o nagawang pagkakamali o katarantaduhan ang isang nanunungkulan sa gobyerno ngayon. At yan ay itinalaga talaga ng ating Pangulo para maimbestigahan, malaman kung sino-sino talaga ang talagang involved dito sa mga maanumalyang mga proyektong ito. At yan, unti-unti na nga lumalabas kung sino-sino. Ngayon, sinabi nga ng isang reporter noon sa Pangulo, tinanong siya kung sakasakali na ang inyong pinsan ay involved dyan. Ano po ang magiging reaction nyo? Abay, siyempre, dapat managot siya. Di ba maliwanag yung sagot niya? Dapat siya managot kung talagang may kinalaman siya dyan. Di ba? Wala tayong sasantuin, wala tayong kaibigan ngayon, walang pamilya. Hindi natin kailangan yun. Ang gusto natin ay maibalik ang nawawalang pera ng bayan. Dapat yun pakinabangan ng mamamayan. Kung ano dapat pakinabangan ng mamamayan, dapat may balik yun. Ngayon, kung merong mga patutsada, itong si dating House Speaker, sana nga, tama yung nasa isip mo, no? Kasi, kung hindi totoo yung mga sasabihin mo, lalo mo lang ibabaon ng sarili mo sa Sigurado namang hindi totoo ang sasabihin noon. Yung bang nag-ano lang yon. Kumbaga siguro nagtatampo, bakit hindi ako pinagtatanggol ito? Abay, ipagtatanggol mo ba yung may kasalanan ka? Saka siyempre may investigasyon pa naman yan investigasyon. Kumbaga kung talagang mapapatunayan na may kasalanan ka, kasalanan mo yan, di ba? Sabi nga, gawa mo yan Hindi ko naman gawa yan. Kaya nga sabi ng Pangulo, pag napatunayan may kasalanan siya, dapat magdusa siya. Ang liwanag ng sinabi ng Pangulo. Kaya tayo po, mga kaibigan, mga kababayan, huwag tayong basta-basta padadala sa anumang madidinig natin. Alamin natin yung katotohanan. Yun ang pinakamagandang correct. Lalo na sa panahon ngayon sa social media, napakaraming peking balita. Isipin mo, kahit na hindi ikaw nagsasalita, dahil sa AI na yan, mangyayari, nandun ka. Ako po, siguro, magkakaroon ka ng hindi magandang gawain. Di ba? Kaya nga. Kaya dapat suriing mabuti. Katulad nga niyan, ito lang Facebook at YouTube. Masyado mahigpit yan. Masyado mahigpit. Yung meta na yan, mahigpit yan. Ng Facebook, tsaka ng YouTube. Pero ang tanong, bakit may nakakapag-post ng mga taong pinapatay nila pero buhay pa pala? Buhay pa. Maraming ganyan. Di ba? Katulad nga nung nabasa ko nun. Nagulat ang lahat. At sa Bulaga,
patay na pala si Vic Soto. Ha? Oo. Tinignan ko. Di siyempre, pagka ganon, sinasabing patay na ang isang kilalang aktor. No? Oo. Ibabalita yan sa mainstream media. Oo. Inabangan ko sa mga mainstream media, sa mga dyaryo. Wala akong nakita. Oo. Di ba? Di ibig sabihin, fake news. Bakit Fake pinapahintulutan, di ba? Ba't pinapahintulutan na mai-post yung mga ganyan? Yan po ang problema eh. Pero sa atin, no, sa mga nagbo-broadcast, yun din ang problema. Pagka tayo, binibigyan nila tayo ng restriction dahil sinasabi nila against community standard. Oo, ganun. May mga ganyan, Diba? Pero itong mga nagpo-post na ang lalakas ng mga loob na maraming pinapatay, no? Na hindi naman totoong patay. Hindi nila inaalis doon sa yung account nila. Patuloy pa rin. Patuloy, oo, totoo yan. Ako lang, ilang beses akong noon sa Meta dahil meron daw akong nabanggit na hindi maganda. Bawal daw. Di ba nasuspindi yung Facebook ko ng ilang buwan? Sa akin hanggang ngayon yung YouTube ko hindi ko magamit. Dahil nasuspindi. Kung di ba naman isa din. Talaga naman. Gusto ko yung, sa totoo lang, kung kaharap ko lang yung mga taga ng Meta, ng Facebook, at ng YouTube, sa mga ginagawa niyo, mas maganda sa inyo, lamutakin mga pagmumukha niyo. Kasi, yung bang, pera din kasi lahat eh. Pag wala kang ambag doon, wala ka. Tapos ka. Hindi kayo patas. Hindi pa Pangulog, alas 11 na. Paano ba to? Dapat marami pa tayong pag-uusapan. Pwede naman nating ituloy yan sa susunod na linggo na lang. Sa araw ng Martes, magkita-kita tayong lahat. Maraming salamat. Muli, paring Loloy Maulino ang Junior, kay Angelo Ridaha. Diyan sa Malolo sa Mabolo at saka kay Maloloy, paring Loloy Maulino ang Junior diyan sa Grand Real Subdivision. Maraming salamat sa inyo diyan sa mga sa Malaysia, ibang kay Swarma, maraming salamat sa inyo diyan, sa inyong pakikinig, Huwag tayong magsasawang subaybayan ang ating palatuntunang Kulog at Kidlat, Maraming salamat po. Ito ang inyong lingkod, Freddy Velas, of course, ang Kidlat ng Bulacan. Maraming salamat. Katropang Kulog, ang aking kasama, siyempre, ang aking hero dito, ating palatuntunan. Okay, Banat, paalam tayo. Alright, maraming salamat din sa ating partner na si kasamang Kidlat. Pagbibigay po sa atin ng pagkakataon na makasama niya at makatandem niya dito sa palatuntunan ito. Sa inyo pong lahat na aming mga taga-subaybay, sana po huwag kayong magsasawa sa inyo pong pagsubaybay at pakikibahagi sa atin pong mga palatuntunan. Dahil mula po dito sa mga palatuntunan ito, dito nilang papakinggan yung mga makatotohanan, makabuluhan at kapaki-pakinabang ng mga balita at informasyon. At kayo po ay patuloy namin inaanyayan na makiisa, makibahagi, sasagawa po namin dito mga pagtalakay para nang sa ganun madinig din po naman ang inyong kung ano man ang inyong komento o reaksyon sa ating pong mga talakayang isasagawa. At patuloy pa rin ang aming panawagan sa lahat
na kung maaari naman, no, naglalambing lang naman kami na paki-like naman, share, comment, at subscribe sa aming mga YouTube channel. Maraming salamat po. At ito po naman ang inyong naging tagapaglingkod, Archie Menes, Senior Latigo, alias Kulog, ng palatuntunang Kulog at Kidlat. Sa inyo pong lahat, maraming salamat at sana ang pag-ibig, ang siyang laging sumapuso at sumaisip nating lahat. Magandang umaga, Paring Kidlat. Okay, magandang umaga, katropang Kulog. Maraming salamat. I love you, I love you, I love you, I love you. Martes, magkita-kita ulit tayo.